Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Kristo. Sa kabila ng isang tao ay naghihirap, sa kabila ng isang tao ay nagdurusa, nasasaktan, puno ng kapighatian at kalungkutan. Sa kabila ng napakarami at patong-patong at sunod-sunod na problema at pagsubok na pinagdadaanan, ay naroon ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, ang kanyang buong pagkatao, na sa Diyos ay nagtitiwala, sa Diyos ay nagmamakaawa, sa Diyos ay patuloy na naniniwala sa kanyang tulong at awa at paggabay sa kanyang buhay. Nabatid niya sa bawat pagsubok na ito, sa bawat paghihirap na ito, ay mayroong gantimpala na sa kanya'y nag-aantay. Na patuloy siyang nagiging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang pinakikita niya'y masigit na kabutihan, kalinisan at kapakumbabaan. Magkaiba doon sa kabila ng mga paghihirap at pagdurusa, ay nagiging makasalanan, lumalayo sa Diyos, nawawala ng pag-asa, at lalo pang nakakagawa ng pagkakasala sa iba. Sana nga'y ang makita ng Panginoon sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok ay ang matatag at malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos. Tunay nga na sa ating panalangin at pagdininay ngayong linggong ito, ang Diyos ay handa tayong tulungan. Ang Diyos ay handa tayong samahan. Ang Diyos ay handa tayong pakinggan sa anumang pagsubok at problema nating pinagdadaanan. Ilapit natin to sa Diyos. Itaas natin to sa Diyos. At naway patuloy niya tayong pakinggan at tulungan sa ating mga hinaing, sa ating mga kahilingan. Una ay sa kabila ng ating sugatan at nahihirapan at maraming pagsubok at hilahil na pinagdadaanan, ay naroon sa Diyos ang ating 100% na tiwala at paniniwala at pagmamahal. Yung ikalawa naman, ay yung matapos na tayo dumaan sa maraming pagsubok, nagtagumpay pa rin ng Diyos. Naging mabuti pa rin ng Diyos at naging mapagmahal pa rin ng Diyos. At napatunayan natin na kailanman na hindi tayo pinabayaan ng Diyos, bagkus ay patuloy tayong kinakasangkapan niya upang maging katuwang niya, upang ipahayag ang kanyang kadakilaan. Na kapag may nakita tayong ibang tao, hindi na ang ating sarili, kundi ibang taong naghihirap, ibang taong mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, mga pasanin at krus sa kanilang mga balikat na pinapasan, tayo na ang nagiging inspirasyon. Tayo na ang nagiging mabuting halimbawa. Tayo na ang nagbibigay sa kanilang encouragement ng lakas ng loob. Sapagkat kung pinagdaanan ko at napagtagumpayan ko, at ngayon ay pinagdadaanan naman ng iba, mapagtatagumpayan mo rin. Malalagpasan mo din at tutulungan natin na ibangon ang bawat isa at maging lakas at maging liwanag at maging pag-asa. Tayo na mismo ang naging instrumento ng Diyos upang sa bawat isa ay maging katuwang, maging kasama at maging larawan ng tagapagpahayag ng kadakilaan ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos, ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Ngunit sa bandang huli, ang sabi sa Ebanghelyo, kung nais mong maglingkod, kung nais mong sumunod, ay hindi mo pipiliin yung pinakauna at yung pinakamataas kaagad. Kinakailangan ka magsimula sa pinakamababa. Kinakailangan ka magsimula sa walang-wala. At tunay nga na ikaw ay makararating din sa magtuturok at tuktok ng tagumpay sa iyong buhay. Pero hindi para maging mayabang, hindi para pang manglait at mangapak ng iyong kapwa, hindi para sarili mo lamang ang iyong tingnan at ang iba'y binabaliwala, kundi sa kabila ng ating pinakamababa, tayo ang pinakadakila sa mata ng Diyos.
sapagkat naiwan at nakita sa atin sa kabila ng paghihirap at pagsubok ang kabutihan, ang kalinisan at ang kapakubabaan. Minsan, gusto natin lagi ay kaginhawahan. Minsan, gusto natin lagi ay tagumpay. Minsan, gusto natin lagi ay yung nasa rurok na pinakamataas at ayaw natin ang pinakamababa sa ating buhay. Pero sana, mabatid natin na yung palang mga pinagdadaanan at problema na binibigay sa atin ng Diyos ang nagiging daan upang makita sa atin ng Panginoon na tayo may mabuting kalooban, na tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa, na tayo nananalig na tunay at sa Kanya'y nagtitiwala sa Kanyang paggabay. Panginoon, kung minsan kami nagiging mahina, nagiging marupok, at maaaring bumibitaw, sumusuko, umaayaw, at lumalayo sa iyong plano ng kaligtasan. Ngunit batid namin sa kabila ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang aming paglilingkuran. Ikaw pa rin ang aming pakikinggan. Ikaw pa rin ang aming susundan. Sapagkat anumang nais mo para sa amin ay kaligtasan. Salamat sa mga pagkakataon na kami hindi sumuko. Salamat sa mga pagkakataon na kami yung tinulungan. Salamat sa mga pagkakataon na kami yung sinamahan. Sapagkat sa paglalakbay na ito, naniniwala kami na maging matatag lagi sa kabila ng mga unos at pagsubok na pinagdadaanan. Umiwas at lumayo nawa kami sa galit, sa sama ng loob at sa paghihiganti upang hindi makapagdulot ng sugat at ng pagkakanya-kanya at paghiwa-hiwalay. Kundi maging larawan nawa kami upang maging tagapaghilom, tagapagbigay ng pag-asa, ng kalakasan at katatagan, at magsilbing gabay upang bumangon muli, upang makapagsimula muli, at sa iyo'y makapag-alay. Makapaglingkod ng may katapatan, kagalakan sa puso, at pagmamahal. Amen.